Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa ating lahat. Ito naman tayo, gagawa naman tayo ng panibagong topic regarding sa topic natin kagabi about kay Lucifer, about kay Satanas. No? Na mention natin sa unang video natin na doon sa Bermuda Triangle matatagpuan ang kanyang kastilyo at ang kanyang kaharian na binabantayan ng kanyang 90,000 army, at saka yung anyo ng kanyang palasyo o kastilyo na nakalutang sa Bermuda Triangle ay submarine type siya. So may idea na tayo kung ano ang submarine. Yung nakita natin na submarine, ganyan. Very huge, napakalaki, halos buong karagatan ng kinaroonan ng Bermuda Triangle ay nasasakupan yun. Kaya lang hindi natin nakita kasi invisible siya sa mga mata ng tao katulad natin, no? Ngayong araw ay pag-usapan natin ang yung apat na main department ni Lucifer, ni Satanas, sa kanyang palasyo. So since siya ang head ng palasyo, siya ang hari, so may kanya-kanya siyang departamento na may mga pinagkakatiwalaan siya na katulad niya, Jin Kain, no? So yung apat na yon, although marami siyang mga departamento, pero yung apat na yun ang main department niya. Main department niya para maisagawa ang kanyang mission dito sa mundo, no? Kasi nagrebelde sa Diyos eh. So since nagrebelde si Lucifer, si Satanas sa Panginoong Allah, so may mission siya na yung mga tao ay sisirain niya, wag lang sumunod sa mahal na Allah. Yun ang kanyang mission. So yung apat na departamento niya, isa sa mga apat na departamento ni Satanas diyan sa kanyang palasyo ay ang marriage divorce, no? Very surprisingly na yung number 1 niya department is marriage divorce. Ito kung saan related sa mga tao. Yung marriage divorce niya actually department niya yan para gamitin niya para sa mga tao kung saan gustong ipaghiwalay ni Iblis, ni Satanas, yung mag-couple, yung mag-asawa dito sa mundo dahil may dahilan siya. So ano ang dahilan niya bakit kailangan niya maghiwalay isang couple? Isa sa mga dahilan niya kung bakit may pinagkatiwalaan siya na Jin Kan dyan sa marriage divorce na gustong maghimok sa mga tao, especially sa mag-asawa, couple na maghiwalay. Once maghiwalay ang couple o mag-asawa, ito ay nagkakaroon sila ng disunity. So since disunity na sila, hindi nila hawak yung isa't isa. So hindi na sinusunod nila. So yung sinusunod nila yung sarili nila, kasi hindi na nahawakan ng lalaki yung babae kasi naghiwalay na sila eh. So kung magta-trigger yun, no, na yung bawat isa ay gagawa na ng mga kasalanan, magta-trigger yun, no? O pangalawa, kung may anak sila, malulong, no? Once na ma-disunity, hiwalay yung mag-asawa, halimbawa may anak sila, yung anak nila ay lalaki na walang takot sa Diyos. So depende naman kasi wala nang naggagabay eh. Lalaki yan na walang gagabay sa matuwid na daan. So sa religious way of life, wala nang, kasi disunity na yung couple eh, wala nang mag-advise sa kanyang anak. Yun, baka yun ang dahilan na ma-astray yung anak, no? Ma-astray yung anak, hindi makilala ang Panginoong Allah, hindi makilala ang Diyos. So mabubuhay siya na malayo sa religious way of life. Mabubuhay siya dito sa kamunduhan lang, no? So anong nakikita niya sa mundo, yun lang ang isipin niya na baka ito na ang totoong buhay. Kasi wala nang couple, wala nang ina, wala nang tatay na mag-advise sa kanya na ito, ganito,
ito anak, sundin mo, religious way of life, matakot tayo sa Allah, sundin natin Allah kasi mamamatay tayo. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit may department siya ng marriage divorce. Gusto niya paghiwalay ng couple. Once maghiwalay ang couple, magdudulot yun ng disunity sa among family, at lalaki ang mga anak na hindi susunod sa mahal na Allah, at lalaki ang anak na misguided, walang gabay, no? So baka magkakaroon pa ng maraming bisyo ang kanyang anak, no? So yun. Pangalawa, once ma-disunite ang couple, hindi sila makakreate ng magandang ano ba, hindi sila makakreate ng magandang gawain. Halimbawa, hindi na sila makakagawa ng pagsamba kay Allah, hindi na sila makagawa ng pagtulong sa kapwa, pagkawang gawa, pagtulong sa community, kasi wala na eh. Tingnan mo yung couple na naghiwalay, di ba? Halos buong buhay na naapektuhan na eh. Religious way of life nila naapektuhan na, yung isa naguguluhan na, yung isa wala sa sarili, di ba? Pagkatao niya nasisira, so hindi na siya makakontribute sa kanyang community ng magandang gawain, sapagkat wala na, disunity na sila sa kanyang asawa, no? Yung couple, disunite yung couple. So yun ang mga dahilan kung bakit may marriage divorce. Pangalawang department naman na ginawa in-establish ni Lucifer ni Satanas sa kanyang kastilyo, sa kanyang karyan, ay ang departamento about sa pagkain. Kasi yung pagkain, hindi naman masama ang pagkain, pero nakakasama na lang ang pagkain kung yun ay sobra na. Kumain tayo sa ating makaya lang, yung hindi na tayo magugutom, yung katamtaman lang, no? So in-establish na yun, may gene siya na naka-in-charge dyan sa food, Department of Food. Gustong himukin ng gene na yun yung mga tao na kumain ng marami, kain, wala ng control, no? Hanggang hindi niya makontrol, no? Magkaroon siya ng sakit, no? Diabetic, magkaroon siya ng high blood, kasi hindi niya nakontrol ang kanyang kinakain eh. Kasi doon, sabi nga ng mga medical doctor, doon nakukuha yung mga sakit sa labis na pagkain, walang control, kahit ano dyan, kinakain na. So yun ang gusto ni Iblis, na kain yung mga tao para magkasakit. So once na magkasakit, hindi na yan makakapagtrabaho, hindi na yan makagawa ng gawain na inuutos ng ating Panginoong Allah. Hindi na, malalayo ka na, no? Pangalawa, once na kain ka ng kain, baka pwede kang maging obese. So once ma-obese ka, hindi ka na makakilos, hindi ka na makakagawa ng normal na gawain, kasi nabibigatan ka na sa katawan mo. So yun ang purpose ng Department of Foods ni Lucifer, na nauudyok sa mga tao na kain kayo para magkasakit kayo. Once magkasakit kayo, hindi na kayo makakagawa ng religious way na mga ginagawa, yung pagsamba sa mahal na Allah, yung pag-aayuno, yung pagpunta sa masjid, sa mosque, sa simbahan. Hindi mo nagawa yun kasi nakasakit ka na eh. So sarili mo na yung inaatupag mo kasi nakasakit ka na. Saka yung magkaroon ka ng sakit nga, sa mga diabetic, sakit sa bato kasi sa pagkain yan nakuha. Saka yung pwede kang magka-obese. Once magka-obese ka, hindi mo na magagawa yung normal na gawain kasi nabibigatan ka na sa katawan mo. So useless ka na, inutil ka na. So yan ang gusto ni Satanas, no? Na inuudyok niya yung mga tao ng kain. So sa ikatlong departamento na in-establish ni Lucifer ay yung Department of Time. Yung time, may naka-assign siya ng gene kind yun. Yung gene kind na yun yung nagudyok sa mga tao. Sabi ni Iblis, ikaw tauhan ko, udyokin mo yung mga tao na sayangin ang kanilang oras, no? Para hindi na sila makapag-remember, hindi na sila makapag-alala sa Panginoon, hindi na sila makapag-alala sa pagdasal, wala na silang oras sa pagdarasal, wala na silang oras sa pagsamba sa ating Panginoong Allah,
Wala na silang oras sa pagbabasa ng Quran, wala na silang oras sa pagbabasa ng Biblia, wala na silang oras sa pagbabasa ng about sa religious way of life, no? Wala na silang oras sa pagbabasa about hereafter, kasi sinasayang nila yung oras no? Sabi naman nung Jinkain, okay kayo mga tao, sayangin yung oras nyo doon sa mga walang kwentang bagay. So careful tayo mga kaibigan, no? Baka hindi tayo aware na sinasayang natin ang ating oras. Nakakalimutan na natin ang buhay natin, no? Sa kabilang buhay. So dapat careful tayo, maging aware tayo na huwag natin sayangin ang ating oras, no? Yan ang pinaka the best. Huwag natin sayangin ang ating oras. So yun. So yung pang-apat naman is about Department of Marriage and Divorce, Department of Post, Department of Time, at saka Department of ano ba? Ayun, yun lang ang tatlo. Yun ang tatlong main tatlong department ni Satanas, no, sa kanyang karya, no, marriage, divorce. Ay, may apat pa talaga. Yung pang-apat is about sa sexual revolution, no, Department of Sexual Revolution. Yung sexual revolution naman, yun ang department ni Lucifer, no, na naka-assign sa sexual revolution, no. Sinasabi ng Jin na ito kayo para ma-deceive lang isipan ng tao, yung tao. So edukan niya ang tao na ito gawin niyo sexual, gawin niyo sexual para malinlang ang tao na masarap pala yun, sexual masarap para mangid kasi free ang sexual, kung kahit gusto niyo inujok na ng tao, malaya kayo, mag-engage kayo sa sexual kasi masarap yan, normal, masarap ang buhay na yan, no. So kung mag-engage ka dyan, kung madidisip ka dyan, no, so pwede kang manganib dyan, no. Baka dyan na lang yung oras mo sa sexual, makakalimutan mo na ang oras, no, sa Panginoon, no. Pangalawa, yung in-engage mo na sexual, baka bawal yan na sexual. May allowed naman sexual yung kasal kayo. So pag mag-engage ka sa hindi kayo kasal, delikado na yun, no. So yun, be careful tayo mga kapatid, mga kaibigan, no, na huwag tayong mag-engage sa forbidden sexual, no. Kasi yan talaga ang isa sa mga departamento ni Satanas, na mag-engage tayo sa sexual para wala na tayong oras sa Panginoon. Pangalawa, acceptable na hinengage niya na sige kayo, ujukin mo yung mga tao, sabi ni Iblis sa kanyang trusted, na ujukin yung mga tao na mag-engage sa sexual kasi as a freedom daw yan, as a freedom. Nakita natin ngayon, no, yung sa beach, nakakaligo, nakatupis lang, nakabikini lang. So yan, sabi yan ni Iblis, freedom na yan. As a revolution, sexual revolution, freedom yung mahubad. So wala. So yung mind kasi parang ng tao na acceptable na yun, okay panghubad, no, freedom pala yun. Pero hindi natin alam na yung oras natin, wala na tayong oras sa religious way of life kasi doon na tayo nag-deceive, masarap ang buhay ganito, nahuhubad, di ba? So yun mga kapatid ko sa Facebook at sa YouTube, yun ang apat na departamento ni Satanas sa kanyang karian, no. Department of Marriage Divorce, kung saan gusto niyang maghiwalay ang asawa. Department of Time, no, kung saan gusto niyang sayangin ng tao ang kanyang oras. Department of Post, kung saan gusto niyang kumain ng kain yung mga tao para magkasakit, para maging obese. Once na magkasakit ka, mag-obese ka, hindi ka na makagawa ng pagsamba sa mahal na Allah. So yung apat, itong sexual revolution, gusto niyang mag-engage sa mga tao sa sexual revolution para ma-deceive tayo, para maging acceptable na okay, masarap yung sex, yun pala bawal, yun pala nadi-deceive na tayo sa makamunduang bagay. So wala na, naligaw na tayo mga kapatid ko. So sa sunod naman na vlog natin ay tatapik natin kung sino yung mga trusted staff niya sa kanyang karian. So yun na lang po mga kapatid ko. Maraming salamat mo. Have a nice day.